So dahil kung pumasok kayo dyan, una pong ginawa, tinignan kung strong ang bones nyo, di ba po? Kasi bakit? Napakalaga po na matibay yung bone. As a medical practitioner, OB at that, ang dami ko po talagang nakita ng mga pasyente, bata, matanda, lalo na po yung mga menopause, doon nila nararamdaman yung kahalagahan ng ating bone health. So nandito po ako para i-discuss ang vitamin D, calcium, and bone health. Simple lang po ito para sa ating mga pangkaraniwan, hindi po ito masyadong technical, which I think mas gusto ninyo. So, hindi ko na po papakilala yung sarili ko. Halos naubos na po yung time, kakapakilala sa akin. Ang mahalaga po, ako po si Dr. Salamatin Garcia from IMUS Cavite. Alam niyo po kung saan yun? IMUS Cavite. Ayan na po. Why are bones important? Siyempre, hindi tayo makakarating dito kung lalutay yung mga buto natin. Bones hold our body up. They protect our organs. So imagine niyo kung wala kayong bungo, yung brain nyo hawak-hawak nyo gano'n. So, kailangan talaga strong ang bones natin kasi pinoprotektahan niyo yung mga organs natin. Heart, lungs, and brain. Imagine niyo kung wala kayong thorax, exposure heart dyan, no? So, Valentine's Day, dala-dala niyo yung puso niyo. So, they help us move. Hindi tayo makakarating dito kung hindi tayo able. Ang dami pong nangangarap na kagaya natin makaka-attend ng ganitong mga RBA, pero nasan sila? Nakahiga lang, nakaupo lang, naka-wheelchair. So very fortunate po tayo. And upon coming in, tinignan po natin kung strong ang bones. Sino po ang normal pa? Wow! Very good! Ako magpasalamat po tayo sa Diyos. Ako po, normal din ang bones ko. Ako lang po ang abnormal. Joke lang. So, strong bones that prevent fractures. So, very important po, especially sa mga medyo elders. Mas konti po at tayong mas bata, no? So, lahat po tayo kailangan alagaan ng sarili. Once po na mapaupo kayo at mabasag ang buto nyo, definitely, unti-unti na po kayong hihina. So, please lang po, kahit umabot tayo ng 90 na nakakatayo pa, napakahalaga po, kahit hindi tayo milyonaryo. Kasi po pag nagkasakit tayo, baliwala na po lahat ng mga millions na yan. So weak bones can break easily, even from nadulas ka lang, napaupo ka, naitukod mo yung kamay mo, balino po yung wrist nyo. So napakahalaga po na alagaan ang ating mga buto. Next. Think of bones like a brick wall, para pong pader. Kailangan po ang calcium, which is the bricks or yung hollow blocks, at yung vitamin D naman, ang siyang simento para mabuo yung ating buto. You need both vitamin D and calcium to build and keep our strong bones. So yung ngipin at buto, yan po yung may lamang calcium. Na pag kinain yung calcium, ipa-facilitate naman ng vitamin D na magpunta sa buto at ngipin. So what is calcium? It's a mineral that makes bones and teeth hard strong. So yung mga ngipin natin madaling mabali o madaling yung buto, madaling mabali kasi hindi tayo masyadong umiinom ng calcium or kung umiinom man, kulang naman tayo sa vitamin D. Most of the calcium in our body is stored in our bones. If we don't get enough calcium, pag hindi tayo kumain or hindi tayo nakaka-absorb ng calcium, syempre manghihina yung ating buto. Yung risk na osteoporosis or paglutong ng buto, syempre pag osteoporotic ka na, gaya na sinabi ko, napaupo ka, bali agad yan. Where do we get calcium? So, ito ang mga mayaman sa calcium. Milk, cheese, yung dairy products, broccoli, spinach, and almonds. Yung mga sardinas, yung mga kinakain natin yung buto, dilis, ganyan. So, green leafy vegetables and fortified foods like milk and cereal. Tayong mga adults, kailangan namin pa rin po ng gatas. Marami po sa atin, ay pambata lang yung gatas. Hindi po totoo yan. Madalas din po, nung habang bata tayo, pinipili tayo pa inumin ng gatas. Pagdating ng pagtanda, suwa ka na sa gatas. Pero we have to drink milk para masustain natin yung calcium. Kung ayaw naman natin, kailangan natin mag-supplement. So what is vitamin D? Gaya na sinabi ko, ito ay parang simento. Hindi papasok sa buto natin ang calcium kung walang vitamin D. Dadaan lang yan, ilalabas natin sa ihi o dumi. So if we drink milk every day without vitamin D, manghihina pa rin yung ating mga buto. So where do we get vitamin D? Napakagaling ng ating skin. Pag na-expose tayo sa sun, gagawa yung sarili natin ng vitamin D galing sa sun. So yung foods like fish, eggs, yan po yung mga sources natin.
Or yung ating supplements, gaya ng nabanggit kanina, meron tayong Ferndin. Morning sunlight for 10 to 20 minutes. Sino ba nagpapaaraw pag umaga? Please lang po, gumising na maaga at magpaaraw. Kasi po, yung simpleng pagpapaaraw na yon, nakakatulong ng malaki sa atin para maka-absorb po tayo at makagawa ng vitamin D. So what happens if you lack vitamin D and calcium? So yun, masasakit ang buto-buto. Akala mo matanda ka lang, pero sa totoo, deficient ka na pala sa vitamin D and calcium. Nangihina yung katawan, madaling mabalian. In older adults, kagaya ng inalam natin ngayon, pwede kang maging osteoporotic. Magsisimula muna yan sa osteopenia o panghihina muna bago siya lulutong. In children, weak or soft bones, yung mga rickets, osteomalacia. Tapos, this problem is common in elderly people, yung mga ayaw magpaaraw, yung laging nasa loob ng bahay, mga call center agents, and people who avoid sunlight completely, yung ayaw umitim. Kasi po, sayang daw yung skincare. So yan yung mas may chance na magkaroon ng vitamin D deficiency. Who needs to be careful? Tayo pong mga may osteopenia na or osteoporosis, kailangan mag-ingat. So, yung mga children, kailangan din po